Ang dami. Oo nga, 5 bansa yan eh. Diba? United Nation, aka United States, ang magsasabi. Yung United States, hands off na Pero yung pagtulong na Amerika, kung sakaling magkaroon ng pananakop dyan, wala tayong magagawa kasi kasama yun sa Mutual Defense Treaty. Di ba? Kung merong foreign invasion at inaangkin natin yung teritoryong yan, talagang walang bahagaw ang Amerika kung dito naman tayo. Okay, pasadaan natin mga action balita naman sa umagang ito. Binantayan namin ang magdamag sa ating Ronda Reports. At 150 katao sa Kalumpit, Bulacan, isinugod po sa ospital. Ang dahilan, food poisoning. Ito ay matapos daw nila makakain ng sirang spaghetti mula sa isang handaan. Yan ang Ronda Report ni Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, humigit kumulang 150 katao nga ang isinugod sa ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdudumi makaraang dumalo sa isang birthday party kahapon sa barangay Maysulaw sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Igan, posibleng food poisoning ang dahilan kaya tinamaan sila ng gastroenteritis. 47 sa 79 na nasa Kalumpit District Hospital ay pawang mga bata. At sa dami nga nila, Igan, ay di na sila magkasya sa loob ng ward kaya sa pasilyo ng ospital sila pansamantalang inilagay. Igan, 5 rin sa kanila ang nasa maselang kondisyon ngayon dahil sa severe dehydration at low blood pressure. Sa Bulacan naman, Igan, sa Malolos, 45 ang isinugod at 25 sa kanila ay mga minor de edad din. 9 naman, Igan, ang dinala sa Emilio Perez Memorial District Hospital sa Hagonoy. Ang iba naman ay dinala sa ospital sa bayan ng Apalit at Makabebe sa Pampanga. Igan, ayon sa lolo ng batang nagdilong ng kaarawan, posibleng ang spaghetti na inilagay sa styrofoam ang dahilan ng pagkakasakit ng mga biktima. Bagay na sinang-ayunan naman ng doktor na tumingin sa mga pasyente. Mabilis daw kasi mapanis, Igan, ang spaghetti, lalo na kung mainit ang panahon. Maaring nakontamina rin daw ito ng bakterya dahil sa di tamang preparation at storage. Ang buong detalye ng balitang yan mamaya sa aking pagbabalik sa unang balita. Igan? Maraming salamat, Dante Perelio. Ayan, mabilis ko kasi yung spaghetti Pag nakakulog, di ba, sa mga birthday party, dapat pagkaluto, ihanda agad yun. Hindi yung hindi, pag marami yan kasi niluluto sa umaga o kaya gabi, aabangan na rin pagkain ng hapon. Ako, delikado yun. Basta tomato-based, hindi pwedeng matagad ng mainit. Tomato-based. Okay, sa pagtapos sa isinasagawang pagunita sa Araw ng Kalayaan kahapon, nakisalo sa isang special dinner si Pangulong Noynoy Aquino kasama ang mahigit 100 beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Conditional Cash Transfer Program ng DSWD. Ay kay Secretary Dinky Soliman, paraan daw ito ng Pangulo para ipaalala sa kanyang mga boss o sa ordinaryong mga Pilipino na prioridad ng pamahalaan ng kanilang kapakanan. Mas palalawigin pa daw ni Pinoy ang PPP program na ngayon ay 2.9 million katao na raw ang target nilang matulungan. Samantala, sari-sari naman ang ginawang paggunita ng ating mga kababayan sa 113 araw ng kalayaan ng Pilipinas kahapon. Nagsimula ang araw sa 1 minutong sabay-sabay na pagbusina ng mga barko sa Pier 13 sa Maynila sa pangunguna ng Philippine Coast Guard na sinabayan ng mga pribado at pampasaherong barko. Nagpatunog naman ng kampana ang ilang simbahan. Nagkaroon naman ng 21 gun salute sa Luneta bilang hudyat ng pagsisimula ng programa. Ipinarada din po ng AFP ang mga tangking pangyera at elite forces na sumasabak sa bakbakan. Military honors din ang sumalubong kay Pangulong Noynoy Aquino sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Sa Tarlac City naman, isang giant pizza na may disenyong Philippine flag ang hinihanda na may sukat na 24 na talampakan ng haba at 18 talampakan ng lapad. Sa Malolos, Bulacan naman, dumalo si House Speaker Sonny Belmonte sa pagkataas ng watawat sa Barasoain Church at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Emilio Aguinaldo. Samantala, kahit umuulan, tinuloy ng mga taga Zamboanga City ang pagkataas ng isang higanteng watawat at pagpapalipad ng mga lobong may mga kulay ng ating pambansang watawat. Sa isa namang interactive dance, yan, inaakyat na. At sa isa namang interpretative dance, binalikan ng mga taga-Coronadal ang ilang bahagi ng ating kasaysayan, kabilang na ang himagsikan, pagpatay kay Jose Rizal at pagdeklara ng kalayaan noong 1898. Magandang regalo naman ang handog sa mga taga-Iligan Isabela sa nabinigyan ng mga titulo ng lupa. Simbolo ng kalayaan nila sa kahirapan ng pagsasaka ng lupang hindi kanila. Kasabay nito, nagwagayway ng mga watawat ang mga residente sa mga pangunahing kalsada.
Parang favorite ko yung namigay na titulo ng lupa. Definitely. Yun ang pinaka-may excited for. Sana may tulo, ano? Oo nga. Kasi minsan nabibigyan ng lupa, wala namang pansakay. At agapansin naman ang ginawang human flag formation sa Bacolod City, Negros Occidental bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng ating Independence Day kahapon. Nakatoka sa iba't ibang kulay at simbolo sa ating Philippine flag ang bawat isa sa humigit kumulang na 2,000 estudyante at kawani ng gobyerno na nakisali sa aktibidad. Pagkatapos ng flag formation, nagkaroon naman ng isang presentation kung saan ibinida ang kulturang Pilipino. Okay, balitang sports. Samantala mga kapuso, umalisan ng bansa ang Philippine Football Team na ASCALs para magtungo po sa Germany bilang bahagi ng kanilang training. Ito ay upang mapaghandaan ang maigang kanilang laban kontra Sri Lanka sa katapusan ng buwan. Sa June 29, July 3 na kasi ang first round ng 2014 FIFA World Cup Qualifiers. Ay sa team captain ng ASCAL na si Ali Borromeo, bahigit 2 linggong manatili sa training camp ang team at makakalaban ng iba't ibang football clubs doon sa 5 tune-up games. Ay pa sa kanya, malaking kumpiyansa nilang mananalong ASCALs laban sa Sri Lanka. Yan. At least matagal-tagal sila mawawala, no? Wala yung balitang Angel Locsin. May humabol, ha? Baka sumunod. May humabol na may Humabol na naman. girlfriend daw. Para makapag-train na. Alright, eto naman ang amazing balita mga kapuso. Isang lola po ang nag-celebrate ng kanyang ika-100 kaarawan noong Sabado. Masayang-masaya si Estela Solidum Crispin o Lola Tela dahil hindi daw lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na marating ang ganitong edad. Pero kahit 100 years old na si Lola Tela, birthday wish pa rin niyang humaba pa ang kanyang buhay para patuloy daw niyang magampanan ang kanyang misyon sa mundo. Ayun. Go, Lola Tela. Oh, dati natin Ano push yan, boyfriend ni Lola? Baka panganay niya ano. At etong isa pang Dati natin boss yun. kamangha-mangang balita mula sa Amerika. Talaga, Solidum. boss natin siya dati. Si Solidum, si Engineer Solidum. Oh, ano sa ni Lola Dati Tela? dito sa GMA. Baka nanay niya. Si Engineer yun, Solidum. Talaga? Tuloy tayo saan sa Amerika. Anyway, ito, kamangha-manghang balita mula sa Amerika. Kahit na pinanganak siyang walang mga braso at binti, hindi ito naging hadlang kay Craig Dietz para abutin niya ang kanyang mga pangarap. Isang challenge ang pinaghahandaan niya ngayon at ito ay ang pagsali sa isang open water swimming race kung saan lalangoy siya na mahigit 4 na milya. Pagmamalaki ni Craig, never daw siyang natakot sa tubig. Sanay na sanay daw siya rito at dahil mula bata pa ay hilig din siyang magbabad sa tubig. Bagong kasal lamang si Craig na nagtatrabaho bilang motivational speaker. Nakakapaglibot siya sa pamagitan ng kanyang custom-built na van na may wheelchair ramp para ibahagi sa iba pang may kapansanan ang kagandahan ng buhay. How does he swim though? Kung May wala mga siyang paraan limbs. sila eh. Oh. Yes. Basta may, Galing, ano? basta may ano lang naman eh. Tsaka di ba may Pinay dito na pumunta din, nagpiloto. Oo, yung naman paa siya. ginagamit niya. Kaya din talaga, no? Basta may will ka, kayang-kaya mo Kaya talaga. nakakaya doon sa mga kumpleto eh. Oo. Tapos umiinom lang sa kanto. Tama, totoo. Totoo Kasi din. may braso pang angat ng bote Meron. ng Alam niyo na. Kumpleto, oh. Ay, nako. Ang kulang sa ilim, mga laman loob na. Nasusunog na. Uy, naku po. At ito naman pambihirang balita po ito para sa lahing Pilipino. Itinanghal ang ating kababayan natin mula sa Zamboanga del Norte bilang world's shortest man. Pasok si June Ray Balawing sa Guinness World Records bilang pinakamaliit na lalaki sa buong mundo sa height po niya na 23.5 inches.